Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Senator Jinggoy Estrada, isang pangalan na sa loob ng dekada ay laging nasa sentro ng politika, showbiz, negosyo at kontrobersya sa Pilipinas. Kilala siya sa yaman at impluensya, ngunit maraming Pilipino ang nagtatanong, saan nga ba nagmula ang lahat ng yaman niya at legal ba ito? Lumaki si Jose Pimentel Ejercito Jr., mas kilala bilang Jinggoy Estrada, bilang anak ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada at dating Senadora Loy Estrada. Ang pamilya niya ay kilala hindi lamang sa politika kundi pati sa showbiz. Mula pagkabata nakapaligid siya sa kapangyarihan, impluensya at glamour ng mundo ng pelikula at politika. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University para sa elementarya at sekundarya at pagkatapos ay kumuha ng AB Economics sa University of the Philippines bago nag-aral ng batas sa Lyceum University of the Philippines habang nagsisilbi bilang Vice Mayor ng San Juan. Ang edukasyon at background niya ang nagbigay daan sa kanyang mabilis na pag-angat sa politika at showbiz. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nagsimula siya sa showbiz noong kalagitnaan ng 1980s sa edad na 20, na may unang pelikula na Paradise Inn noong 1985, kasunod ang Bagets Gang noong 1986. Sa huling bahagi ng dekada 80, tumutok siya sa action at drama films, kabilang ang Eagle Squad at Sakuko ng Agila na nagpatanyag sa kanya bilang action star. Sa 1990s, kahit nagsimula na siyang magsilbi bilang Vice Mayor ng San Juan, patuloy siyang gumawa ng pelikula. Nakilala siya sa mga pelikulang pampamilya, drama at comedy at naging executive producer sa maraming proyekto. Noong 2007, nakuha niya ang pinakamataas na pagkilala sa kanyang career bilang Best Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Katas ng Saudi. Noong 2009, lumabas siya sa pelikulang Ang Tanging Pamilya, A Merry-Go-Round, at noong 2020, nagkaroon siya ng comeback movie na Coming Home kasama si Sylvia Sanchez. Bukod sa pelikula, madalas siyang guest sa telebisyon, kabilang ang variety shows tulad ng It's Showtime, at minsang lumabas sa talk shows at news features bilang political commentator o panauhing artista. Habang lumalaki ang kanyang karera sa showbiz at politika, lumalaki rin ang kanyang yaman. Noong 2004, ang net worth niya ay nasa 81 to 84 milyon lamang, ngunit sa sumunod na dekada, umakyat ito ng husto. Noong 2013, umabot ito sa 195 milyon. At noong 2025, idineklara niya ang net worth na halos 222 milyon, habang ang kabuuang assets niya ay higit 252 milyon. Kabilang sa kanyang assets ang 4 na condominium units sa San Juan, Quezon City at Tagaytay. 2 bahay kabilang ang tirahan sa Wakwak Subdivision, Mandaluyong, isang townhome sa Quezon City, 3 residential lots, at isang agricultural farm sa Lipa City, Batangas. Kasama rin ang mamahaling sasakyan, cash sa bangko at shares sa negosyo at alahas. Bukod sa nakalistang ari-arian sa kanyang salen, marami pang detalye ang nagpatindi ng kontrobersya tungkol sa kayamanan ni Jinggoy Estrada. Ang kanyang real estate properties ay nagkakahalaga ng halos 108 milyon pesos, habang ang kanyang personal properties ay umabot sa mahigit 144 milyon pesos, kabilang ang mamahaling sasakyan, alahas, cash sa bangko at iba pang kagamitan sa bahay tulad ng furniture at antiques. Kilala siya sa paggamit ng customized luxury vans at iba pang high-end vehicles. May mga ulat na nagkokolekta rin siya ng luxury cars na Rolls-Royce, Bentley at Maybach, bagamat ang ilan ay sa ilalim ng kumpanya o hindi direktang pagmamay-ari. Sa negosyo, si Estrada ay may shares at pagmamay-ari sa mga kumpanya tulad ng SENJI Corporation, JLP Real Estate Development Corporation at mga restaurant businesses tulad ng Choi Palace Inc., HK Choi Inc. at Lucky J4J Resto Inc. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay nakalagak sa stocks at investments sa mga nabanggit na kumpanya,
na tinatayang umabot sa mahigit 119 milyon sa ilang ulat ng asset distribution. Ngunit sa kabila ng malinaw na deklarasyon sa SALN, lumitaw ang aligasyon na mayroon siyang mga hidden dollar deposits na higit sa $3 million, halos 135 million pesos noon na hindi idineklara. Ayon sa AMLC at testimonya sa korte, may mga life insurance policies na milyon-milyon ang halaga at cash sa bangko na 800% mas mataas kaysa sa nakasaad sa kanyang SALN noong 2008 at 2009. May mga malaking transfers rin sa account ng kanyang asawa na hindi malinaw ang pinagmulan na nagdulot ng mga tanong kung gaano kalinis ang kanyang yaman. Noong Hunyo 2014, dumating ang pinakamalaking kontrobersya sa kanyang buhay. Ang pagkakakulong kaugnay ng pork barrel scam. Nakulong siya mula 2014 hanggang 2017. Bago pa isapubliko ang kanyang warrant of arrest, dumiretso na si Senador Jinggoy Estrada sa Camp Crame para kusang sumuko. Nakakulong na ngayon si Estrada sa PNP Custodial Center dahil sa kasong plunder kaugnay ng PNP scam. Sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, ayon sa testimonya sa korte, nakatanggap siya ng 183 milyon bilang kickback mula sa pork barrel funds. Ngunit hindi siya ikinulong sa ordinaryong selda. Nanatili siya sa isang bungalow-style facility, dating barracks ng mga opisyal na may sariling toilet, kama, kusina at ceiling fan. Nagkaroon ng kontrobersya nang magdaos siya ng selebrasyon para sa kanilang 25th wedding anniversary sa loob ng kulungan na may lechon at bisita na lumampas sa visiting hours. Tinanggal sa pwesto ang hepe ng PNP Custodial Center dahil sa kapabayaan. Madalas din siyang payagang lumabas para sa medical check-up at physical therapy sa ospital dahil sa iniindang frozen shoulder at iba pang sakit. Habang ang ibang detainees ay nanatili sa mas siksik na pasilidad, nanatili si Estrada sa Crame at maraming kritiko ang nagsabing ito ay malinaw na VIP treatment, pribilehiyo na hindi nararanasan ng ordinaryong bilanggo. Sa kabila ng pagkakakulong, nanatiling legal ang kanyang posisyon bilang senador. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, partikular ang 1987 Constitution at Omnibus Election Code, malayang makakatakbo ang isang tao hanggat wala pang final judgment o pinal na desisyon ng Supreme Court. Naabsuelto siya sa plunder noong 2007. Well, I can't express my feelings right now, but certainly I'm very, very happy. I'm very elated. I would like to thank our Lord God for giving me this opportunity. At muli noong Enero 2024, kaugnay ng pork barrel scam. Bagamat may naunang conviction sa bribery, binaligtad ito noong August 2024 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nitong October 2025, patuloy pa rin ang pagdinig sa 11 counts ng graft laban sa kanya. Dahil wala pang pinal na desisyon, nananatiling kwalipikado siyang manilbihan bilang senador. Noong 2022, nanalo siya sa Senado, nakakuha ng higit 15 milyong boto at nakapasok sa Magic 12. Ngunit sa Senado, sumiklab ang panibagong kontrobersya, ang flood control projects sa Bulacan, kung saan umano ay nakatanggap si Estrada ng 30% kickback o humigit kumulang 355 milyon piso. Ang proyekto na dapat ay magbibigay proteksyon sa libu-libong mamamayan tuwing tag-ulan ay naharap sa matinding katiwalian. Maraming seksyon ng drainage system ang hindi natapos, ilang kanal ay bahagyang ginawa lamang at iba pang bahagi ay nanatiling ghost projects. Binayaran ngunit hindi na ipatupad. Dahil dito, milyon-milyong Pilipino sa Bulacan at Karatig lalawigan ang direktang naapektuhan. Maraming kabahayan ang nasira, pananim ang napinsala, at libu-libong residente ang nahirapan tuwing malakas ang ulan at baha. Ang mga barangay sa May Kawayan, Malolos, Obando at Marilao ay labis na naapektuhan, at maraming pamilya ang nawalan ng kabuhayan. Ang publiko ay nagalit ng labis. Sa social media, radyo at mga lokal na pahayagan, hindi tumitigil ang panawagan para sa hustisya at accountability. Maraming rallies at petisyon para sampahan ng kaso ang mga sangkot. The people are very angry because they have been victims of flooding. Kasama rin ang investigasyon sa mga ghost projects at sa mga kontraktor
na umano'y nagbigay ng advance payment para makuha ang proyekto. Tinawag ni Estrada ang paratang nakatang-isip at nagsampa ng kasong perjury laban sa kanyang kritiko noong October 2025. Gayunpaman, ang flood control issue ay naging pinakamalaking test sa kanyang political career at reputasyon dahil malinaw ang epekto nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Maraming eksperto sa politika at media ang nagkomento na ang aligasyon ay sumasalamin sa pattern ng katiwalian sa ilang proyekto ng gobyerno. At kung totoong may kickback, maaaring humantong ito sa non-bailable plunder case. Sa publiko, nakikilala siya bilang politiko, artista at negosyante. Ngunit hindi maalis ang tanong, gaano kalinis at legal ang kanyang yaman at kapangyarihan? Ngayong 2025, sa kabila ng aligasyong hindi idineklara sa SEL-N, VIP treatment sa pagkakulong, pork barrel scam na may halagang 183 milyon, flood control projects na may alleged kickback na 355 milyon, at alleged hidden accounts at investments, nananatili siyang aktibong senador. Ang kanyang pangalan ay patuloy na lumilitaw sa media, sa korte at sa Senado. Ang bawat bagong balita ay nagdudulot ng halo-halong damdamin sa publiko at patuloy ang debate sa pagitan ng yaman, kapangyarihan at legalidad. Ang buhay ni Jinggoy Estrada ay salamin ng patuloy na laban sa pagitan ng batas, politika, moralidad, showbiz at impluensya sa Pilipinas. Sa pagitan ng edukasyon, showbiz, negosyo, politika, pamilya, mga hindi malinaw na legalidad, VIP treatment sa kulungan, pork barrel at flood control kickbacks at pinsalang dulot ng mga proyekto sa mamamayan, nananatiling palaisipan sa lipunan kung alin ang tunay na kwento ng yaman at kapangyarihan ni Senator Jinggoy Estrada. Ang kanyang pangalan ay kontrobersyal at tila walang katapusan ang usapin sa likod ng isang pangalan na matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng bansa.